Dito ako nabubulukan sa gobyerno pagdating dito. Simula noon hanggang ngayon, dito ako nabubulukan. Tingnan guys, paliwanag ko sa inyo. Okay, pangunahing problema, pagkuha mo ng PSA. Magre-request ka ng PSA. Anong kailangan? Your name, sex, birthday, and valid government issue ID. O, birth certificate mo nang kukunin ha. Kailangan pa rin ng ID para makuha mo yung birth certificate mo. So dahil wala kang choice, kukuha ka ng police clearance. Dahil ayaw kang ang bigyan ng PSA nung wala kang ID. So, i-recommend sa iyo nung iba, pumunta ka sa police station, kumuha ka ng police clearance. Anong hihingin sa iyo? At least 2 valid ID government issue ID. ID na naman. Sumunod, kukuha ka naman ng NBI clearance. 2 valid ID. Again. So, kukuha ka UMID. Kailangan mo rin ito. Kailangan mo rin ng mga ID. No, kailangan active ka dito sa SSD, SIS, Pag-ibig, or PhilHealth. So, ngayon, mag-a-apply ka ng PhilHealth. Mga requirements pagkuha ng PhilHealth. 2 valid ID. 2 valid ID, government ID. O, kukuha ka. Tapos ngayon, mag-a-apply ka ng national ID. O, kukuha ka ng PSA. Eh, hindi ka nga makakuha ng PSA kasi kailangan mo ng ID. So ngayon, paano mo makukuha yung national ID? O paano ka makapagpa-register sa national ID kung hindi ka binibigyan o ini-issuehan ng PSA dahil kailangan mo ng ID? Ayan yung mga nagiging problema dito sa Pilipinas. Kaya sasabihin na lang ng iba na ang dami mo ng trabaho sa Pilipinas. Hindi na pangunahing problema ngayon ang mga tama. Hindi na pangunahing problema ngayon ang walang pangkuha ng requirement. Ang pangkuha ng requirements ay pwedeng ipangutang. Alam mo kung saan nagkakaproblema? Sa pagkuha ng ID. Sa pagkuha ng requirement. Eh kukuha ka ng ID, hindi ka makakuha ng ID. Ang suggest sa iyo ay kumuha ka ng postal ID. Okay, ipakita ko sa inyo kung anong requirements pagkuha ng postal ID. So ito ang requirements pagkuha ng postal ID. Print out or digital national ID. Doon pa lang bagsak ka na naman. ID na naman. So paano makakakuha ng mga pangunahing requirement? Kung lahat na lang at bawat kibot ay kailangan ng ID, ay talagang mapapamura ka sa ganitong bulok na sistema. Ando na yung tao hihingan mo pa ng ID. Kung pwede mo namang kunin ang fingerprint, hindi makapagparehistro. Bakit? Eh kailangan din ng ID. Tapos sasabihin nyo, hindi nagpaparehistro. Paano makakapagparehistro? Hinihingan nga ng ID. Tapos pag kukuha ng ID, hihingan nyo ng ID. Tapos pagdating sa LTO, huhulihin ng mga LTO, yung mga motorista. Ang violation, no license. Requirements to get a license. 2 valid ID, PSA. Paano makakakuha ng 2 valid ID? Paano makakakuha ng PSA? Eh hinihingan nga ng ID, eh wala kang ID. O sino ngayon ang may problema? Yung bulok nyong sistema o yung mga tao na gusto nilang kumuha ng lisensya pero hindi makakuha kasi ang dami-dami yung requirements, napakataas ng qualification. Bakit ayaw nyo na nang padaliin ang procedure ng pagkuha niyang mga yan? Pero taon-taon naman active kayo sa pagre-renew ng mga plaka ng bawat sasakyan. Pero ang pangit-pangit naman ng inyong serbisyo. Tapos may paigub-igub apps pa kayo. Kahit pa po kayo magpaigub apps, hinihingan pa rin ng ID. Ang tatakaw nyo sa ID, hindi makakuha ng mga requirements, kahihingin nyo ng ID. Yan ang gusto ko na mabago. Yung pangit na sistema pagdating dito sa pagkuha ng mga national ID at kung ano-ano pang mga requirement. Kaya huwag nyo sisihin yung mga tao na walang trabaho. Sisihin nyo yung bulok na sistema. Hindi makakuha ng requirements kasi kailangan ng ID. Ang wala na lang requirements pagkuha, barangay clearance at sedula, barangay certificate, ayun. Kaya ito masasabi ko ha, simula noong administrasyon hanggang ngayon, yan ang baguhan nyo at yan ang tutukan ninyo para maubusan ng mga taong walang trabaho dito at lahat ng tao na may sasakyan ay magkaroon ng lisensya.